sense that in the whole week, hindi isang bagsakan na 20 pesos kaagad tomorrow. Some companies have agreed na 250 lang. Some companies have agreed 10 pesos for tomorrow. So it's all different. That's why it's hard to monitor. Taas presyo sa produktong petrolyo, gagawin ng paunti-unti ngunit aaraw-arawin ayon sa Department of Energy. Nabanggit din po ng ating pong Chief ng Philippine National Police na si General Nartates na inutusan na po ang ating mga local units sa municipal police stations, city police stations. Sila po ay patuloy na nangangalap ng mga ebidensya at isa-isa po pinupuntahan ang mga gasoline stations sa kanilang mga localities o sa kanilang area of responsibility upang tignan at kung mangalap ng ebidensya kung may mga posibleng may mga profiteering o nag-hoard ng gasolina. Manipulasyon sa presyo ng langis at bilihin pinababantayan ng pambansang pulisya. Kampanya laban sa hoarding, mas pinaigting pa. Ipa-prioritize SP yung emergency powers. Yes, we will discuss it. Senado, bibigyang prioridad na matalakay ang pagbibigay ng emergency powers kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ayon kay Senate President Vicente Tito Soto III. Marami kasi nagsasabi na mababawasan sila ng sahod, but to provide context, kung halimbawa ang napili na a 4-day work week, sinasabi ng DOLE na in any of the options for flexible and alternative work arrangements, dapat walang mabawas na benepisyo sahod sa ating mga manggagawa. Department of Labor and Employment tiniyak na walang bawas sa sahod sa ilalim ng 4-day work week o flexible work arrangement. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sa bayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio at una sa ating mga balita. Mag-iinspeksyon ng Bureau of Customs sa mga oil depot sa bansa upang tiyaking walang nangyayaring hoarding sa supply ng petrolyo. Lain nito na maiwasan ang pananamantala sa mga consumer na apektado ng big-time oil price hike dahil sa gulo sa Middle East. Ito ang balita ni JP Nunez. Maaari ko kasi nilang gawin na mag-smuggle ng ilang petroleum products at itago ito. Bukod po sa smuggled na to at hindi nagbayad ng tamang buwis, maaari pa po nilang itago to, no? At maghintay ng mas mataas na pagpepresyo, no? Mahigpit na babantayan ng Bureau of Customs o BOC ang mga dipo ng oil companies sa gitna ng pagtaas ng presyo ng langis dahil sa epekto ng gulo sa Middle East. Ayon kay Customs Assistant Commissioner at Spokesperson Attorney Vincent Philip Maronilla, gagamitin ng komisyon ang kanilang visitorial power upang inspeksyonin ang mga imbakan ng supply ng oil companies. Isa sa titingnan nila ay kung dumaan ito sa tamang proseso ng pag-aangkat at nagbayad ng tamang buwis. Nais rin nilang maiwasan ang hoarding at posibleng pag-aangkat ng smuggled na supply ng langis para ibenta ng mas mahal. Upang matiyak ito, titingnan ng komisyon ang aktwal na supply ng langis at ang deklarasyon ng mga kumpanya mula sa kanilang inventaryo. Makikipagtulungan ang BOC sa Department of Trade and Industry at sa Department of Energy para sa gagawing inspeksyon. Sa ngayon, wala pa namang napapaulat na mayroong hoarding o manipulasyon sa presyo ng supply ng langis. Ngunit oras na mapatunayan ang ganitong paglabag ay titiyakin ng komisyon na mananagot ang mga oil company sa mga umiiral na batas. Maaari pong may paglalabag dyan, no? Meron din pong paglalabag yan ng ating tinatawag na Philippine Competition Laws, no? Yung pong pagmamanipula. Meron din pong mga paglabag yan sa Price Act na under the jurisdiction ng Department of Trade and Industry. At I'm sure meron po mga regulasyon na pinatutupad strictly ang Department of Energy na maaaring gamitin na violation at basihan sa pagkaso. Paalala naman ng BOC sa publiko na huwag munang magpanik sa pagbili ng krudo dahil maaaring lumikha ito ng artificial shortage.
Nauna nang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mayroong sapat na supply ng langis ang bansa na maaaring tumagal ng hanggang 50 o 60 araw sa kabila ng epekto ng geopolitical tension sa Middle East. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakikipag-ugnayan na ang Senado sa Office of the Executive Secretary tungkol sa panukalang batas na magsususpinde sa excise tax sa langis at mabigyan ng kapangyarihan ng Pangulo ukol dito. Ngunit para sa isang senador, hindi ito sapat para tugunan ang napipintong economic shock mula sa tumitinding oil crisis dahil sa gulo sa Middle East. Ito ang balita ni Jed Neresina. Ipa-prioritize SP yung emergency powers. Yes, we will discuss it. Umabot na sa mahigit $100 per barrel ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado ngayong araw. Kaya ang Senado, bibigyang prioridad ang hiling ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kapangyarihan para bawasan ang ipinapataw na buwis sa langis. Ito ang inihayag ni Senate President Vicente Tito Sotto III matapos kumpirmahin na nakikipag-ugnayan na sila sa Office of the Executive Secretary para rito. Ayon sa Senate President, inaasahan niya ngayong araw na matanggap ang proposal mula sa Malacanang at agad na itong maendorso sa Senate Committee on Ways and Means, Finance at Energy para masimulan na agad ang pagdinig. Yes, it will have to go to the three readings unless it is declared emergency. Then therefore, we'll do away with the 3-day rule. But again, depende sa mga pag-uusapan namin yan. Tiwala si Senator Soto na matatapos ang agenda sa loob ng 2 linggo bago ang session break, lalo na kung ito ay isang emergency measure. Para naman kay Senate President Pro Tempore at Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Ping Lacson, handang bigyan ng Senado ng utmost priority o ginagawa na ang lahat para maipasa ito agad upang masolusyonan ang krisis sa langis na dala ng gulo sa Middle East. Dagdag ng Senador, ang hindi pagsuporta sa emergency powers ay tila pagtalikod sa pangangailangan ng taong bayan. Para naman kay Senator Risa Ontiveros, hindi sapat na suspendihin o alisin pansamantala ang excise tax sa mga produktong petrolyo. Bagamat makatwiran ang hirit na emergency powers ng Pangulo sa ilang aspeto, naniniwala si Senator Ontiveros na kapos pa rin ito para matugunan ang napipintong economic shock mula sa tumitinding oil crisis. Yung emergency powers para sa kasalukuyang sitwasyon, hindi pa po yun sapat. Kailangan talaga pakete ng mga responses kasama na itong binanggit kong for OFW repatriation and reintegration, energy subsidy at saka agricultural subsidy. Ayon sa Senadora, kinakailangan ng dagdag na pondo para matugunan ang iba't ibang pangangailangan ng mga sektor na pangunahing apektado sa nagpapatuloy na gera sa gitnang silangan. Due to the present situation, we are urging the passage of a 52.8 billion pesos supplemental budget, 12 billion pesos for transport, 2.8 billion pesos for agriculture, and at least 38 billion pesos in emergency OFW funds for repatriation and reintegration. Bukod dito, masusi na ring pinag-aaralan aniya ng Senado ang pansamantalang pagtatanggal ng value-added tax o VAT sa mga produktong petrolyo. I've heard another recommendation na pinag-aaralan din namin. It might be even better than suspending the excise tax. At ito yung pagsuspindi ng VAT tax on petroleum and petroleum products. Kasalukuyan naming pinag-aaralan yung ideyang iyon. Dahil yun ay isang halimbawa ng indirect and regressive tax na pinaka-proportionately tumatama din sa mga mahihirap na at vulnerable. Ayon kay Senator Ontiveros, sapat na ang isinusulong niyang emergency supplemental budget na 52.8 billion pesos para sa kasalukuyang taon. Ngunit dapat pag-aralan sa susunod na budget deliberations kung paano maglalaan ng pondo para sa susunod na taon sakaling magpatuloy ang gulo sa Middle East. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Sa ibang balita, hawak na ng mga otoridad ang 6 na sinasabing sospek sa pagkamatay ng isang maritime student sa Cavite noong March 1 dahil sa hazing. Samantala, ayon sa pulisya, nagparamdam na rin ng ibang sangkot sa insidente. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Kahapon, mayroon pong sumuko na 5. Isa po sa City Mayor ng Dasmariñas, isa pong 19 years old, at 4 po sa General Trias. Isa pong 22 years old, isang 21, isang 18, at isang 19 years old po. Sila po yung bagong sumuko po kahapon. Isa-isa nang sumusuko ang mga suspect sa pagkamatay ng maritime student na si Mark Kenneth Alcedo. Si Alcedo ay nasawi bunsod ng tinamong matitinding palo sa katawan na ipinapalagay na mula sa initiation rites. Ayon kay Philippine National Police Public Information Office Chief, Police Brigadier General Randolph Tuanyo, 4 sa mga ito ang sumuko sa lokal na pamahalaan ng General Trias, habang ang isa naman ay sumuko sa Dasmariñas LGU. Pawang nasa edad na 18 hanggang 22 taong gulang ang mga suspect. Kasi sabi po natin, hindi po matatapos doon sa 15, sapagkat sinasabi ko nga po, ang original na numero na persons of interest po ay 21 po. Pero sinasabi, base doon sa initial investigation, 15 yung sinasabi po nila ng mga suspect po natin, na kung saan nahuli na po natin ang 6. Sa ngayon, nasa 9 na lamang ang pinagkaharap ng mga pulis na may direktang partisipasyon sa hazing. Pero sinabi ni Brigadier General Tuanyo na may surrender filler na rin ang mga ito. Base po sa report na natanggap natin sa Provincial Director, hindi pa po nila bilanggit yung kanilang actual participation. Napadala po sila ng mga surrender filler sa mga nasabing City Mayor at sumuko po sila. At ngayon pong araw na to, sila po ay kakasuhan ng RA 11053 Anti-Hazing Act. Kabilang sa mga hindi nakikipag-ugnayan ang master initiator na nanguna umano sa pambubugbog kay Alcedo. Noong Biyernes, March 6, nakipagpulong si DILG Secretary John Vic Rimulya sa National Council ng Tau Gamma Phi, kung saan binigyan ang mga ito ng 3 araw na palugit para ilutang ang mga suspect. Nangako naman ang grupo na hindi nila kukonsintihin ang mga fraternity members na gumagawa ng karahasan. We've already, yung last Congress namin, we already explicitly told all our councils, all our chapters na we should and we will be abiding by the anti-hazing law. So, yun yung namin yun yung gusto namin na at least matigil yung hazing. And again, to, I guess, in a way, well, not in a way, but ang niyan is to prevent any more further deaths in the future. Patuloy namang nananawagan ng hustisya ang mga magulang ni Alcedo para sa kanilang anak. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Patong-patong na reklamo ang inihain ngayong araw ni Congressman Laila De Lima laban sa 18 dating miyembro ng Philippine Marines kasama ang kanilang abogado na si Attorney Levi Baligot. Naniniwala rin si De Lima na posibleng ang kampo ng mga Duterte ang nasa likod ng paglantad ng mga nasabing dating sundalo. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. Could only be the handiwork of the Duterte camp. Tingnan niyo po naging timing, kung saan nandyan yung impeachment proceedings against the Vice President, kung saan nandyan yung mga kaganapan sa ICC, katatapos lang ng confirmation of charges hearing, sa kanila linabas ito. To distract, napakaklaro po ng agenda na yan. Mabigat ang mga aligasyon ni mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima laban sa mga Duterte. Ayon sa kongresista, posibleng ang mga Duterte ang may pakana ng paglantad ng 18 nagpapakilalang Marines na nagsasabing nag-deliver umano ng mali-maletang kickback money sa mga politiko. Anya, walang ibang makikinabang rito kundi ang mga Duterte dahil nagdudulot umano ito ng distraction at pagkalito sa publiko habang umuusad naman ang impeachment proceedings ni Vice President Sara Duterte maging ang katatapos lamang na confirmation of charges ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court.
Sinubukan naman ng UNTV na hingi ng panig ni VP Duterte sa pamamagitan ng abogado nito na si Attorney Paulo Panelo, ngunit wala pa anyang pahayag ang bise patungkol dito. Una nang naglabas ng pahayag si VP Duterte na nagsasabing hanga siya sa tapang ng mga naging security personnel ni dating Congressman Zaldico na naglakas loob magsalita tungkol sa issue. Samantala, naghain naman ng magkakahiwalay na reklamo sina De Lima maging si Bureau of Corrections Director General Gregorio Catapang Jr. dahil sa pagdawit sa kanila sa umano'y million cash deliveries. Kaninang umaga sa NBI, cyber libel at libel complaints ang isinampa laban kay Attorney Baligod at sa kanyang 18 kliyente. Sa Department of Justice, perjury naman ang kinakaharap ng mga ex-Marines dahil sa alegasyong pagsisinungaling sa kanilang sinumpaang salaysay. Magtanong po kayo sa konsyensya nyo, magtanong po kayo sa sarili nyo, tama ba ang ginagawa nyo? Na ganyan na lang kadali ang paninira nyo sa mga pangalan ng mga tao na sinasangkot nyo sa ganyan na mga actions kasi they are imputing yung corruption on my part sa pagtatanggap. And kasinungalingan nga yun, I never received any such money from any of these ex-Marines. Si General Catapang naghain rin ng reklamong perjury at cyber libel sa mga ito. Sabi ko hindi totoo kasi una-una wala namang akong ganong kalaking pera. Pangalawa, wala namang perang ganong kalaki rin ng Bucor para nakawin ko. Kasi kung may mga pera naman ng Bucor, ginamit naman po sa construction. At saka wala naman po kaming DPWH projects. Ayon sa NBI, iimbestigahan nila ang mga inihain sa kanilang complaints maging ang alegasyon na may connection dito ang mga Duterte. Titingnan din po namin yung angulo na yan dahil sabi ko nga, everything is a possibility ngayon. Yung timing ng paglabas, bakit nilabas yan, kung ano yung mga events na nangyayari ron. Samantala, sa Facebook post ni Attorney Baligod, sinabi nito na handa silang harapin ang mga akusasyon laban sa kanila na dapat rin anyang gawin naman ng mga taong pinangalanan sa naturang joint affidavit. Sa mismong reklamo naman ni Catapang, nag-share ulit ng post ang abogado at sinabing inaasahan na nila ang pagdagsa ng mga reklamo, ngunit hindi sila nangangamba at mananatiling matatag sa kabila ng mga ito. Bukod rito, naghain rin ng disbarment complaint si Catapang sa Supreme Court at hiniling na tanggalan ng lisensya bilang abogado si Attorney Baligod. Kasi nanumpa ka, pag abogado ka, magsasabi ka lang ng totoo eh. You will not bear false witness against people. Dapat totoo lang, hindi maganda yung ginawa niya. Evan Alvarez, UNCV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Samantala, hindi ang Malacanang kung hindi ang sarili niyang grupo ang dahilan ng pagkakaalis kay Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice bilang Senior Deputy Minority Leader ng House of Representatives. Ito ang sagot ng Malacanang sa pahayag ni Erice na ang presidential son na si Majority Leader Sandro Marcos at ang palasyo ang nasa likod ng pagkawala ng kanyang posisyon sa Kamara. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, miyembro rin anya ng oposisyon ang mga nagnais na mapalitan si Erice sa pwesto. Pasok na sa round of 16 ng BNP Paribas Open sa Indian Wells, California ang Pinay tennis ace na si Alexandra Ayala. Bagaman hindi inaasahan ang kanyang pagkapanalo dahil sa injury ng kanyang kalaban, masaya si Alex na may pagkakataon siyang makakuha ng quarterfinal slot. Ito ang balita ni JP Nunez. This is my first time in India. Umabante na si Alex Yala sa round of 16 ng Indian Wells Open na ginanap ngayong araw sa California, USA. Kasunod ito ng desisyon ni American player Coco Gauff na itigil na ang kanilang laban dahil sa iniindang arm injury. Ayon kay Alex, hindi niya nais manalo dahil lang sa injury ng kanyang kalaban. Gayunpaman, nagpasalamat si Alex kay Coco bilang isang magaling na manlalaro at hiniling na sana ay agad itong makarecover. Sa kanyang Instagram account, sinabi ni Coco na nakatakda siyang sumalang sa Magnetic Resonance Imaging o MRI upang malaman ang sanhi ng nararamdaman niyang sakit.
Nauna nang tinalo ni Yala ang Ukrainian na si Diane Yastremska sa singles match nitong Sabado sa round of 64. Ang susunod na makakaharap ni Yala ay ang world number 14 na si Linda Noskova ng Czech Republic para makakuha ng spot sa quarterfinals. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sinimulan na ng Philippine National Police ang pakikipag-ugnayan sa Department of Energy para paigtingin ang pagbabantay sa presyo ng langis. Ito'y upang maiwasan ang manipulasyon ng mga gas station sa gitna ng krisis sa supply ng langis kaugnay ng tensyon sa Middle East. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Inutusan na po ang ating mga local units sa municipal police stations, city police stations. Sila po ay patuloy na nangangalap ng mga ebidensya. At isa-isa po pinupuntahan ang mga gasoline stations sa kanilang mga localities o sa kanilang area of responsibility upang tignan at mangalap ng ebidensya kung may mga posibleng may mga profiteering o nag-hoard ng gasolina. Nakakalat na ang mga tauhan ng Philippine National Police sa mga gasolinahan sa buong bansa bilang pagbabantay sa posibleng hoarding ng mga produktong petrolyo. Ito'y matapos na ipag-utos ng pamunuan ng pambansang pulisya sa lahat ng hepe at mga commander ng support units na isama ang mga gasolinahan sa police visibility measures bilang tugon sa hiling na tulong ng Department of Energy. Batay sa datos ng DOE, aabot sa humigit kumulang 14,000 ang gasolinahan sa buong bansa. Hinimok din ng PNP ang mga may-ari nito na mahigpit na sundin ang mga patakaran at regulasyon ng pamahalaan sa pagtatakda ng presyo. Mag-provide ng law enforcement support sa Department of Energy, mag-assist sa nasabing ahensya ng investigation, kaugnay ng posibleng profiteering at hoarding, at siguruhin ang peace and order while or during enforcement of such investigation. Bukod sa pagbabantay sa mga gasoline stations, kasama rin sa pinababantayan ng pinuno ng pambansang pulisya ay ang presyo ng mga basic commodities. Ito'y laban sa posibleng pananamantala at pagtaas ng presyo ng mga tindera sa mga pagkain at iba pang pangunahing bilihin. Ito po yung pang-apat na tasking ng Philippine National Police na makipag-coordinate sa DTI para naman po sa pagbabantay presyo po ng mga basic commodities po. Dagdag ng PNP, maaaring itawag sa Hotline 911 ang anumang hoarding at profiteering sa petroleum products at basic commodities na makikita sa kani-kanilang lugar. Ang hakbang ng PNP ay kasunod ng krisis sa supply ng langis, bunsod na nangyayaring tensyon sa gitnang silangan. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tiniyak ng Department of Social Welfare and Development na hindi mapuputol ang pamamahagi nila ng ayuda sa kabila ng pagpapatupad ng 4-day workweek sa mga ahensya ng gobyerno. Ayon sa DSWD, exempted sa 4-day workweek ang mga staff ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps mula sa provincial at municipal level. Mananatili rin bukas at operational sa buong linggo ang mga frontline programs and services ng ahensya. Kabilang dito ang Disaster Response Command Center, Crisis Intervention Programs at units, Pag-abot Program, Minors Traveling Abroad at Walang Gutom Program. Nilinaw ng Department of Labor and Employment o DOLE na walang bawas sa sahod ng mga manggagawa lalo na sa gobyerno sa ipinatutupad na 4-day work week o flexible work arrangement. Ang Department of Justice naman sinabing dapat ay naka-align ang gagawin nilang setup sa Korte Suprema. Samantala, kinontra naman ito ng ilang grupo dahil sa kawalan umano ng konsultasyon sa mga empleyado. Ito ang balita ni Dante Amento. Ang President's Directive last week na mag-adapt ng 4-day work week ay para sa public sector, sa mga ahensya ng gobyerno. Nagsimula na ang implementasyon ng 4-day work week sa ilang ahensya ng pamahalaan kabilang ang Supreme Court. Bilang tugon ito sa direktiba na magtipid ng resources ng gobyerno sa gitna ng epekto ng sigalot sa Middle East. Ayon sa Department of Labor and Employment o DOLE, sa ilalim ng 4-day work week o opsyon ng flexible work arrangement,
hindi mababawasan ang sahod at benepisyo ng mga manggagawa. Paliwanag ni Attorney Alvin Curada, Director ng DOLE Bureau of Working Conditions, dapat pa rin mapanatili ang kabuuang bilang ng oras ng trabaho sa loob ng isang linggo. 40 hours para sa mga karaniwang opisina o 48 hours naman sa mga may 6 na araw na pasok. Marami kasi nagsasabi na mababawasan sila ng sahod, but to provide context, kung halimbawa ang mapili na a 4-day work week, sinasabi ng DOLE na in any of the options for flexible or alternative work arrangements, dapat walang mabawas na benepisyo sahod sa ating mga manggagawa. Kabilang naman sa opsyon ay maaaring magtrabaho ng 4 na araw sa opisina at 1 araw na work from home. Para sa pribadong sektor, nilinaw ng DOLE na hindi minamandato ang 4-day workweek setup sapagkat magkaiba ang kalikasan ng mga industriya gaya ng manufacturing, mining, agriculture na kailangan ng tuloy-tuloy na operasyon. Sa halip, hinihikayat ang paggamit ng flexible o alternative work arrangements batay sa mutual agreement o kasunduan ng employer at manggagawa. Ang Department of Justice o DOJ ay pinaghahandaan na rin ang pagpapatupad ng 4-day workweek sa kanilang tanggapan. Ayon kay Secretary Frederick Vida, titiyakin nilang mananatili ang serbisyo sa publiko at hindi maantala ang pagtupad ng kanilang mandato. So kailangan namin i-align sa korte rin, 'di ba? Yung syempre kung open yung court, kailangan available yung piskal. 'Di ba? Kailangan yung ibang ahensya. Pero hindi lang kasi piskalya . Yung aming legal service, kami naman ang tumatayong abogado ng ibang ahensya ng gobyerno. So kailangan available din kami para sa ibang ahensya ng gobyerno para maging abogado nila. Tiniyak ng DOJ na magkakaroon ng sapat na adjustment sa evaluation ng mga kaso, kabilang ang mga malalaking kaso na isasampa upang hindi maging hadlang ang bagong schedule sa pagkamit ng hustisya. Mariin namang tinututulan ng grupong Confederation for Unity, Recognition and Advancement of Government Employees o COURAGE ang pagpapatupad ng Memorandum Circular 114 na nagtatakda ng 4-day workweek para sa mga kawani ng gobyerno. Ayon kay Santiago Dasmariñas Jr., presidente ng grupo, ang nasabing kautusan ay inisyu ng Malacanang nang walang kaukulang konsultasyon sa mga kawani, union at maging mga kalihim ng iba't ibang departamento. Hindi po ba tama na dapat ay konsultahin ang mga kawani ng gobyerno? But in this particular case, wala pong usapin na may konsultasyon. And not only that, kung walang konsultasyon ang ginawa ng Malacanang, ganun din po ang nangyari sa mga secretaries kasi ang memo circular will be effective today, March 9. Kabilang sa kanilang reklamo ay ang mahaba ang oras ng trabaho at kailangang pumasok ng maaga at gabi na kung uuwi. Magdudulot anya ito ng matinding pagod dahil sa maagang pagising at sa pag-uwi ay may ipit sa matinding traffic na magre-resulta ng kawalan ng oras para sa pamilya. Nag-alala din ang grupo na baka maapektuhan ang serbisyo sa mga taong bayan tuwing Biyernes. So kung sakali po magtatrabaho lang po siya from Monday to Thursday at walang trabaho sa Friday, paano na po ang taong bayan? Saan na po sila tatakbo? Di po ba pag krisis dapat 24/7? Na dapat nandyan ang gobyerno anytime. Malilipat din anya ang burden o gasto sa kuryente at iba pang gamit mula sa opisina patungo sa bahay ng mga empleyado. Ayon sa Labor Department, matagal nang mayroong umiiral na 4-day work week. Bukod pa ito sa napasimulan na hybrid setup noong panahon ng COVID-19 pandemic. Marami tayong mga establishment na naka 4-day work week. Yung iba nga hindi 4-day but 3-day work week. 3 araw silang pumapasok, 2 araw sila work from home. Sa kasalukuyan, patuloy din na nagsasagawa ng konsultasyon ang DOLE. Dapat matiyak na hindi mahihinto ang paghahati ng serbisyo sa mga manggagawa habang tumatalima sa direktiba ng Pangulo. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa ibang balita, nais makakita ng mga bagong ebidensya at mas matibay na kaso ang National Unity Party o NUP habang nagpapatuloy ang pagdinig sa impeachment complaint ni Vice President Sara Duterte. Nakasaad sa inilabas na pahayag ng partido na isang seryosong usapin ang impeachment na dapat nakabatay sa malinaw at kapani-paniwalang ebidensya. Ayon din sa party chairperson na si Antipolo 1st District Representative Ronaldo Puno, magiging mahirap na para sa kanilang mga miyembro na bumoto sa pagtatransmit ng reklamo sa Senado kung wala ang mga ito.
muling binigyan diin ng partido na hindi sila maaaring sumang-ayon na lang sa isang rehashed na kaso na para sa kanila ay mahina at inconclusive. Bunsod nito, hinikayat ng NUP ang Committee on Justice na magpakita ng malakas na pruweba na magiging sapat na dahilan upang iakyat ang impeachment sa Senado. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Ihahatid ng ating global correspondent na si Marvin Delfin na nasa Perth, Australia. Magandang gabi naman sa inyo dyan sa Pilipinas. Sinubukang harangin ng ilang Iranian national sa Australia ang national football team ng Iran habang paalis ang kanilang bus. Dahil dito, nanawagan si Crown Prince ng Iran na si Reza Pahlavi sa Australian government na tiyakin ang proteksyon ng mga atleta. Nahaharap sa matinding pressure ang team dahil sa hindi nila pag-awit ng national anthem ng Islamic Republic sa ginanap na tournament sa Gold Coast. Posible silang patawan sa ilalim ng Islamic law ng Iran ng marahas na parusa gaya ng pagkakakulong na kadalasang nauuwi sa pang-aabuso. Nanindigan ng Islamic Republic ng Iran na hindi nila intensyong atakihin ang kanilang mga kaibigang bansa sa Gulf region. Ayon sa kanilang presidente, nakatuon ang kanilang depensa sa mga pasilidad ng Estados Unidos na nasa mga teritoryo sa rehiyon. Gayunman, sinabi ng Islamic Revolutionary Guards na malakas pa rin ang kanilang hukbo at kaya pang lumaban kahit pa na magtuloy sa 6 na buwan ang giyera sa laban sa US at Israel. Ito ang balita ni Bradley Robuza. Nakahanda ang military assets ng Islamic Republic of Iran kahit pa tumagal ang giyera ng 6 na buwan. Ito ang binigyang diin ng tagapagsalita ng Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC. Aniya, sa estado ng kanilang hukbo sa ngayon, kaya pa nilang makipaglaban sa US at Israel kahit isang full-scale war. Sinabi rin nito na ang mga missiles na kanilang pinakakawalan sa ngayon ay mga lumang missiles pa lamang. Hindi pa nila ginagamit ang mga bagong gawang missiles. Katunayan nitong nakalipas na Ramadan ay marami pa silang naidagdag sa kanilang arsenal. Sa pahayag na inilabas ng Iranian Foreign Ministry, nanindigan ito na ang kanilang pag-atake ay parte ng self-defense na alinsunod sa United Nations Charter o sa international law. Anila, ginagawa lamang nila ito bilang tugon sa criminal aggression ng Amerika at Israel laban sa kanila. Binatikos din nito ang tila hindi pag-aksyon ng United Nations sa anila'y pakikipagtulungan ng ibang bansa sa opensiba ng US at Israel sa pamamagitan ng pagpapagamit ng kanilang teritoryo at military assets. Ito anila ay pinagbabawal ng international law at sinumang lumabag ay dapat parusahan at pagbayarin sa lahat ng naidulot na pinsala. Ayon sa Iran, ipagpapatuloy nila ang pagtatanggol sa kanilang sarili hanggat hindi kumikilos ang United Nations upang tukuyin at kastiguhin ang sinumang panig na nagdudulot ng panganib sa kanila bilang isang bansa. Kaugnay nito, ipinahayag ni Iranian President Masoud Pezeshkian na mananatili ang kanilang pagkakaibigan sa liderato ng lahat ng bansa sa Gulf region sa ngalan ng pagrespeto sa kani-kanilang soberanya at teritoryo. Ngunit binigyang diin nito na kailanman ay hindi nila inatake ang sinuman sa kanilang mga kaibigang bansa sa rehiyon, kundi tanging ang mga pasilidad at armas militar ng US na siyang umaatake sa kanila. Bradley Robuza, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Libo-libong airline passengers ang na-delay ng hanggang 5 oras sa kanilang flight sa iba't ibang paliparan sa Estados Unidos. Kasunod dito ng epekto ng partial shutdown dahil sa issue ng pondo ng Homeland Security Department na ayaw aprubahan ng Democrats. Dahil dito, ilang mga kawani ng Transportation Security Administration sa mga paliparan ang nag-extend ng oras ng trabaho kahit walang dagdag na sweldo. Kaugnay nito, inabisuhan ang lahat ng pasahero na asahan ang mahabang pila sa airport counters kaya dapat dumating sa airport 3 oras bago ang takdang pag-alis.
Nagpaalala rin ang airport service sa mga pasahero na alamin na ng maaga ang mga dapat gawin gaya ng check-ins, parking slots at iba pa para umabot sa kanilang flights. Nirespondihan ng UNTV News and Rescue ang iba't ibang insidente sa tatlong magkakahiwalay na lugar. Sa Butuan City, sinaklolohan ng team ang isang lalaking nasundot sa mata habang naglalaro ng basketball. Isang heart patient naman sa Rizal ang tinulungang madala ng grupo sa ospital. Ito ang balita ni Lisel Nael. Sir, ang sakit mo, sir, lahat lang, sir, Sa Butuan City, nasundot ng daliri ang kaliwang mata ng isang 28 anyos na lalaki habang naglalaro ng basketball sa P. Burgos Extension Barangay Tandang Sora, Butuan City. Itinawag ito ng Butuan City Operations Center ng Disaster Risk Reduction and Management Office sa UNTV News and Rescue Team. Nadatna ng grupo ang pasyente na nakaupo sa gilid ng basketball covered court at inassess ang kalagayan nito. Agad nilapatan ng paunang lunas ang injury nito sa pamamagitan ng pagtakip sa kanyang mata ng isang sterile gauze upang maiwasan ang pagkairita. Saka ito dinala sa MJ Santos Hospital upang masuri ng doktor. Makalakaw ka, sir. Makalakaw ka. Maislit, may muntayin. Sa Butuan City pa rin, nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team ang isa sa mga biktima ng banggaan ng dalawang sasakyan sa Butuan City. Isang tricycle ang nasalpok ng isang L300 na service ng BJMP sa may traffic light sa intersection ng Ochoa Avenue at JC Aquino Avenue, Butuan City. Naka-standby duty ang UNTV News and Rescue Team malapit sa pinangyarihan ng aksidente, kaya't agad na nakatugon sa paghingi ng tulong ng isang concerned citizen. Pinakasakitan 10. Graduhin ko, no, sir? Sa grado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Basta na eh? 10 siya. Papasok sa trabaho ang 20 anyos sa lalaking pasahero ng tricycle nang mangyari ang insidente. Tatawid anya sana sila nang biglang dumiretso at tumawid ng intersection ng L300. May pananakit sa kanang braso at pamamaga sa kanang bahagi ng noo ang pasyente. Agad itong nilapatan ng paunang lunas ng team. Matapos ang initial na assessment, ay agad na itong isinugod sa Butuan Medical Center para sa karagdagang atensyong medikal. Ang rescue team naman ng City Disaster Risk Reduction and Management Office ang tumulong sa sugatang driver ng tricycle na dinala rin sa kaparehong ospital. Sa Rizal, tinugunan ng UNTV News and Rescue ang kahilingan ng kamag-anak ng pasyente na madala sa ospital ang 49 anyos sa lalaking may sakit sa puso. Nakatakda itong kunan ng laboratory test sa NKTI Hospital. Habang nasa biyahe ay inassess at kinuna ng vital signs ang pasyente. Matapos ang laboratory test ay ligtas na naihatid ang pasyente sa kanyang bahay sa Baras, Rizal. Sa mga nangangailangan ng agarang tulong sa panahon ng aksidente o sakuna, maaari makipag-ugnayan sa UNTV News and Rescue Hotline 8911 UNTV o 8911-8688. Lizel Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. May mabibiling supply ng petrolyo ang oil company sa susunod na buwan. Ito ang tiniyak ng Department of Energy sa gitna ng issue ng oil supply bunsod ng tensyon sa gitnang silangan. Tinukoy naman ng ehensya ang ilang alituntunin sa pagbili ng petrolyo sa mga gasolinahan at kung pagre-report sa kanila ng mga paglabag. Habang ilang gasolinahan naman ang inisyuhan ng DOE ng show cause order dahil sa paglabag. Ito ang balita ni Asher Kadapan Jr. Magandang gabi, Asher. Papaano ba matitiyak ng Department of Energy na magiging sapat ang supply ng produktong petrolyo sa bansa sa susunod na buwan? Jun, hindi supply kundi presyo ng petrolyo ang question pagkatapos ng April 15
ito ang inihayag ng Department of Energy kasabay ng tumitinding na pandaigdigang problema sa supply ng langis. May mga oil companies na nakuha na ang kanilang biniling petrolyo para sa supply pagkatapos ng April 15. Ito ang inihayag ni Energy Secretary Sharon Garin matapos ang ilang araw na walang kumpirmasyon na natatanggap ang mga kumpanya ng lingis sa kanilang order na petrolyo. Ayon sa kalihim, may ibang kumpanya na pareho pa rin ang mga termino na nakuha sa kanilang binibiling supply. Ngunit may iba na mas mataas na ang presyo. Gayunman, may iba na hindi pa rin nakakakuha ng tugon sa kanilang order. Paliwanag ni Secretary Garin, ito ay dahil sa wait-and-see attitude ng international market sa kasalukuyan sa gitna ng nagpapatuloy na sigalot sa Middle East. For sure, there is supply. I mean, it's the price that you have to determine lang na magkakaiba. Ang supply nandyan because we have enough in the whole world to feed all countries with petroleum products. So it's a matter of are you willing to pay for this price? So pero luckily we have enough time for the negotiations to start na, no? And enough time for the delivery. Ayon pa sa DOE, ang magpapasama sa sitwasyon sa supply ng petrolyo sa bansa ay ang hoarding o illegal na pag-iimbak ng petroleum products. Ngunit nilinaw ni DOE Undersecretary Felix William Fuentabella na ang pagbabawal ng pagkakarga ng petrolyo sa mga lalagyan ay para maiwasan ang hoarding. Hindi anya intensyon ng alituntunin na gambalain ang mga lehitimong operasyon na nangangailangan ng petroleum products gaya ng agricultural at marine machinery at equipment, fishing vessels at seaport or sea transport operations, generator sets ng mga ospital, telecoms at mga opisina ng gobyerno. So yung sa department circular na po na yun, may mga drawing po doon tsaka kung ano yung safe containers. Therefore, or accordingly, fuel sales using drums or containers may be allowed for legitimate operational purposes. Regular purchases that are consistent with the customer's historical consumption pattern remain permitted. Transactions that significantly exceed normal purchasing patterns may be subjected to verification. Sinabi naman ni Secretary Garin na hindi pa naman anya nila pinalilimitahan sa mga gasolinahan ang dami ng bibilihing petrolyo lalo pa ng mga public utility vehicles. We haven't issued anything on that yet and I don't think we are anticipating that. So far as our computations are, if we do consume as much as we historically do, there's no need to cap the consumption. Kaugnay nito, inatasan ng DOE ang oil companies na bantayan ang kanilang sariling gas stations kaugnay ng mga alituntunin sa pagbebenta ng petrolyo, habang pinababantayan rin ang kagawaran sa mga lokal na pamahalaan at pulisya ang mga gasolinahan sa probinsya. Patuloy namang nakatanggap ng sumbong ang Energy Department kaugnay ng paglabag sa kanilang mga alituntunin ng kanilang mga gasoline stations. Sa datos ng DOE, mahigit 80 gasolinahan na ang na-inspeksyon na nila kaugnay ng sumbong na sobra sa presyo ng petrolyo. 55 sa mga ito ay na-isyuhan ng show cause order upang pagpaliwanagin sa insidente. These are alleged pa lang. We are still asking them to defend themselves. But these are the reported, whether through DOE, through the PNP, through the mayor, even in our social media. These are some of the collated. We are still trying to cope with the number of complaints. Para sa mga nais magsumbong sa DOE ng mga paglabag ng mga gasolinahan, maaaring mag-report sa egov.ph website. Pindutin lang ang report icon at gas station concerns at maaari na rin isulat na doon
ang detalye ng insidente. Kabilang na dito ang pangalan at lokasyon ng gasolinahan, oras at petsa ng pangyayari at iba pang kaukulang impormasyon. Maaari ring mag-upload ng dokumento, files o larawan bilang suporta sa report. Samantala, inilabas ng DOE sa kanilang Facebook page ang magiging breakdown ng staggered o utay-utay na magiging taas presyo ng petrolyo sa buong linggo. Naka-breakdown dito ang magiging price increase sa kada araw mula bukas. May mga kumpanya ng langis na gagawin isang linggo ang utay-utay na price increase habang ang ibang oil companies ay 2 o 3 araw lamang. Bukas, March 10, ang inaasang pinakamalaking bugso ng price increase mula piso hanggang 20 piso sa diesel, gasolina at kerosene. June, sa ngayon ay naandito tayo sa may harapan ng isang gasolinahan dito sa may kahabaan ng Congressional Avenue. Kung makikita nyo sa labas pa lang ng gasolinahan ay mayroon ng mahabang pila ng mga sasakyan. Halos 2 oras na tayong naka-standby dito sa area na ito. At ang pila dito ng mga nagpapakarga ng mga gasolina o krudo ay umaabot yan ng mga mahigit kumulang 100 metro. Sa mga nakalipas na araw ay nakapansin-pansin din na ganito yung sitwasyon, partikular dito sa gasolinahan na ito, maging doon sa iba pang mga gasolinahan dito sa Metro Manila. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Joe. Sir, isang paglilinaw. Bukas, magpapalitan ng presyo, di ba? Martes. Magkano ang itataas bukas, Asher, para sa kabatiran ng ating mga nanonood sa diesel at gasolina, maging sa kerosene? Yes, June, may inilabas nga na anunsyo dyan ang Department of Energy kaugnay nga doon sa mga presyo ng produktong petrolyo na ipapatupad simula bukas. May mga price ranges na inilabas dyan ang DOE na dapat sundin nung mga ng ating mga kababayan, yung mga particular na yung mga gasoline stations. Yung sa nakikita natin ngayon, itong sa listahan, marami ito, June. Particular na dito, halimbawa sa may gasolina, iba-iba rin to, may premium gasoline, mayroon ding unleaded at mayroon ding iba na premium gasoline. Bawat isang halimbawa na lamang dito sa may Shell, ito ay inanunsyo na rin ni Secretary Garin kanina, ang adjustment dito ay 8.75 sa gasoline para sa Shell. At sa diesel naman ay 24.25, sa kerosene ay 36 pesos. Habang sa Petron naman ay 8 pesos and 80 centavos ang adjustment sa gasolina. Sa diesel ay 19 pesos and 20 centavos, habang ang kerosene ay 32 pesos. At sa total, umaabot ng 10 pesos and 20 centavos para sa gasoline. Ang diesel ay 20 pesos and 20 centavos. Para lang magkaroon ng kagabay din ang ating, lalo pa yung mga motorista, ang price range ito, ang resulta nito sa mga gasoline stations, umaabot ang gasolina para sa Shell. Ang price nito ay umaabot ng 65 pesos and 15 centavos per liter. Habang ang diesel ay 75 pesos and 5 centavos at ang kerosene naman ay 108 pesos and 27 centavos. Para naman sa Petron, ito ay umaabot para sa gasolina, umaabot ng 65 pesos and 10 centavos per liter. Ang diesel ay 72 pesos and 10 centavos per liter at ang kerosene ay 105 pesos and 67 centavos. At mayroon ngang kaukulang na pagtaas ang sa bawat araw sa mga darating sa susunod na araw. Pagkatapos ng bukas ay magkakaroon nga ng ipapataw na staggered payment o utay-utay na increases sa bawat produkto
produktong petrolyo. June. Asher, isa na lang, isang clarification na lang. Halimbawa, yung premium na gasolina bukas, sabi mo, meron isang gasolinahan, mahigit 8 piso ang itataas. Ibig sabihin, sa susunod na bukas, sa mga susunod na araw, tataas pa yon? Asher? Yes, June. Dahil nga halimbawa, kung itong sa gasolina, umaabot ng 8.75 yung kanilang, para sa Shell, ang kanilang increase o idadagdag doon sa kada litro ng presyo ng gasolina, bukas, March 10, 5.25 o 5 pesos and 25 centavos ang madadagdag doon sa kanilang presyo ng gasolina. Kaya umaabot yan ng 65 pesos and 15 centavos. Sa kasunod na araw, which is March 11, ang madadagdag naman sa kada litro ng presyo ng gasolina ay 2 pesos and 65 centavos. Kaya magiging 67 pesos and 80 centavos na to ang kada litro ng gasolina sa Shell. At sa ikatlong araw, sa March 12, o yan ay sa darating na Webes, ito ay 85 centavos na lang yung madadagdag para mapunuan o kabuuan niya nung 8 pesos and 75 centavos na kabuuang adjustment para doon sa increase sa gasolina. At yan ay aabot ng 68 pesos and 65 centavos sa Webes para sa presyo ng gasolina, kada litro ng gasolina sa Shell station. June. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Target na may pasa ng House Committee on Ways and Means sa March 11 ang panukalang batas na magkakaloob ng emergency powers kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ay para suspindihin ang excise tax sa langis sa gitna ng krisis sa Middle East. Samantala, tiniyak naman ni House Speaker Faustino Boyedi III nakikilos ang Kamara na maisulong ang mga panukalang batas na tutugon upang mabawasan ang epekto sa publiko ng lubhang pagtaas sa presyo ng langis. Ito ang balita ni Rosalie Coz. So sa Wednesday, iti-take natin yung actual bill na on the empowering the President to suspend excise tax on fuel. Hindi Congress ang nagsususpend pero binibigay natin yung power na ito sa Presidente mismo because he is in the best position. Walang kapangyarihan ang pamahalaan na magtakda ng price cap sa produktong petrolyo sa gitna ng mabilis na pagtaas ng presyo ng langis bunsod ng krisis sa Middle East. Ito ang ipinahayag ng Department of Energy sa ginawang briefing kasama ang iba pang ahensya ng pamahalaan sa House Committee on Ways and Means ngayong araw kaugnay ng oil price hike situation sa bansa. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, dahil sa oil deregulation law, ang tanging magagawa nila ay monitor ang ipinatutupad na oil price increase. Stagger in a sense that in the whole week, hindi isang bagsakan na 20 pesos kaagad tomorrow. Some companies have agreed na 250 lang. Some companies have agreed 10 pesos for tomorrow. So it's all different. That's why it's hard to monitor. Bunsod nito, isinusulong na sa Kamara na pagkalooban ng emergency powers si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para suspindihin o bawasan ang ipinapataw na buwis sa inaangkat na langis ng bansa. Ayon pa kay Energy Secretary Garin, kung mabibigyan ng kapangyarihan ng Pangulo, makababawas ito sa epekto ng taas presyo sa langis. But it can be suspended 1 month, 2 months, 6 months, depends on the wisdom of the committee. But it could be a limited authority on the President, Mr. Chair. This could help. 6 pesos is substantial to decrease. Gayunman, nababahala si House Committee on Ways and Means Chairperson Miro Kimbo na hindi ito mararamdaman ng mga consumer oras na maipasa ang panukala. Kaya pinag-aaralan din ng House panel ang pagkakaroon ng mekanismo para matiyak ang maayos na pagpapatupad ng mga ahensya ng pamahalaan sakaling bigyan na ng kapangyarihan ng Pangulong pansamantalang suspindihin ang excise tax sa langis. Takot talaga kami dahil kung baliwala lang ito, ang makikinabang dito ay ang mga malalaking oil companies o ang mga negosyante na nagbebenta ng gasolina. Para rin sa House Ways and Means Chairperson, mas mainam na amyendahan na rin ang oil deregulation law. Sa gitna ito ng pangambang pagsasabwata ng mga kumpanya ng langis sa gitna ng krisis at kawalan ng ngipin ng pamahalaan para tugunan ito.
Alam natin, required natin sila na may buffer sila na 30 days. Pero wala pang ilang araw pagdating ng giyera, ang presyo nilang ini-impose ay presyo na pagdating sa world market dahil apektado na. Kahit binili nila mura, pero dahil sa buong mundo nagmamahal, kaya na nilang taasan, wala tayong magagawa. At wala silang ginagawang bawal. Ini-exercise lang nila yung kanilang karapatan dahil sa batas, hindi naman pinagbabawal eh. Tama? Tama. Okay. Ang tanong ko, bakit sila pag nag-a-agree ng price, bakit halos pare-pareho? Bakit gabuhok ang diferensya ng bawat isa? Naghihinala ako, hindi ba't parang may collusion dyan? Nagsasabuhatan? Hindi ba't may abuse of dominant position itong mga kumpanyang ito? Hindi naman malalakihan ang diferensya, pero may diferensya. Kaya lang, very similar ang product. So, hindi mo ma-expect na it's like BMW and, X to Y na brand. So, dito kasi, if you look at diesel, you can go to X company, Y company, you get the same product. So, hindi mo in-expect talaga na talagang deviated masyado ang price. Samantala, nagbigay naman ng katiyakan si House Speaker Faustino Bogie III, nakikilos ang Kamara sa pagsusulong ng mga panukalang batas para ibsan ang epekto sa publiko ng lubhang pagtaas ng presyo ng langis. Masugid po nating pagtutuunan ng pansin ang mga batas at patakaran na magpapalakas sa ating ekonomiya, magpoprotekta sa kabuhayan ng ating mga mamamayan, at magtitiyak ng kaginhawaan at kaligtasan ng taong bayan. Kung isi-certify naman as urgent ni PBBM ang panukalang batas na magkakaloob sa kanya ng emergency powers para suspindihin ang excise tax sa langis, target itong ipasa sa plenaryo ng Kamara sa susunod na linggo o bago ang congressional break. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa ibang balita, inatasa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga telecommunications company na magbigay ng libreng tawag sa overseas Filipino workers sa Middle East at kanilang pamilya. Sa kanyang social media post, sinabi ni PBBM na nais ng pamahalaang makatulong sa mga Pilipino na nasa gitnang silangan na makipag-ugnayan sa kanilang mga mahal sa buhay doon. Sakop ng libreng tawag program ang mga Pilipino sa Iran, Iraq, Kuwait, Bahrain, Oman, Qatar, United Arab Emirates at Saudi Arabia. Maglalagay ng call stations ang mga telco sa ilang piling business centers sa mga mall para sa programang ito. Nagpaalala naman ang Department of Transportation o DOTR sa mga tsuper na tigilan ng pangingikil at pananamantala sa mga pasahero. Ayon sa DOTR, kasunod ito ng ulat na isang Taiwan national ang umano'y siningil ng isang driver ng 9,600 pesos, samantalang 500 pesos lamang ang pasahe mula sa Ninoy Aquino International Airport patungo sa kanyang destinasyon sa Maynila. Babala ng DOTR, maaaring suspindihin o kansilahin ang prangkisa ng mga transport operators at maaari rin silang sampahan ng kasong kriminal kung mahuhuling nananamantala. Samantala, nilinaw ng Land Transportation Office o LTO na dapat pasok sa standards ng Department of Trade and Industry ang mga aftermarket muffler o tambutsyo ng mga motorista. Ayon sa ahensya, dapat ay may catalytic converter sa mga ito upang hindi maingay at walang maitim na usok. Kung ang tambutsyong gamit ng mga motorista ay binili sa authorized dealers at pasok sa national standard ay hindi na ito kasama sa huhulihin. Kanina umaga, sumulat si Senator J.V. Ejercito sa LTO para linawin ang naturang patakaran sa paggamit ng aftermarket mufflers. Hiniling ng senador na magkaroon ng consistency sa regulasyon ng paggamit ng aftermarket mufflers. Humingi naman ng tulong sa Department of Justice ang ilang pamilya ng mga nawawalan sa bungero para umapela sa korte. Nailipat na lamang sa isang korte ang pagdinig sa kaso ng mga nawawalan nilang kaanak. Samantala, hinihiling din ng pamilya na mailipat sa regular jail ang kustodiya ng mga pulis na isinasangkot sa missing sa bungero case.
Ito ang balita ni Benedict Samson. Gusto po namin mapunta na lang dito sa Manila lahat ng mga hearings. Kasi po bali nahahati napupunta po yung iba sa Santa Cruz and then sa Lipa, Batangas. Pagsamahin na lang ang pagdinig sa isang korte sa Maynila. Ito ang hininging tulong ng ilang anak ng nawawalang sabungero na nagtungo sa Department of Justice ngayong araw. Ayon kay Charlene Lasco, pahirapan para sa kanila ang paiba-ibang lugar ng pagdadausan ng pagdinig. Yung consolidation, medyo hirap po ang mga complainant na paiba-iba pa to avoid multiplicity of suits. Sana po ay mapagbigyan po kami na mailipat po sa isang lugar na lang kasi syempre sa totoo lang ang hirap po ng pinagdadaanan ng complainant. Mahirap na, pinahihirapan pa. Biktima na, pinahihirapan pa. Isa pa sa nagpapahirap sa kanila ay ang minsang delay na impormasyon ng update sa pag-usad ng kaso. Kaya naman nagambagan na rin sila ng ilan pang kaanak na missing sabungero para kumuha ng private prosecutor. Tsaka meron na rin po kami, nag-ambag-ambag kami para sa private prosecutor para at least maka-monitor po lalo, makatulong sa case namin na mabigyan kami ng linaw, na mga updates kasi minsan very late yung aming mga subpina. Baka yung kartero, hindi natin alam, baka pati kartero bayad na. Pati post office ay kinakausap na para lang hindi sa amin mapadala yung mga notices. Giit pa ng mga kaanak na missing sabungero na mailipat sa regular na kulungan ang kustodiya ng mga pulis na isinasangkot sa kaso. Siyempre po magkakaroon po ng special treatment dapat malipat sa regular jail. Hindi sila dapat hindi sila binibigyan ng special treatment. Hindi rin nila tanggap ang plano ng ilang pulis na maghahain ng motion for bail. Kasi syempre bilang kami po yung mga complainant, masakit po sa amin kung igagrant nila yung yung bail nila. Kasi ang pagkakaalam ko po, ang sabi sa amin is no bail po yung kaso. 'Di ba po? Sana po yun ang mangyari. No bail po talaga. Yun po ang gusto namin mangyari. Panawagan naman ng mga kaanak na missing sabungero kay Charlie Atong-ang. Ang sabi niya kasi noon na wala siyang kinalaman dito sa kaso namin. Sana humarap na lang siya para malaman namin yung katotohanan. Kasi hanggat hindi siya humarap, hindi uusad yung kaso Parang pinapalabas lang niya na may kasalanan siya So lumabas na siya, lumutang na siya, magpakita na siya para malaman namin kung ano yung totoo. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa ibang balita, nag-issue ang Sandigan Bayan 5th Division na writ of preliminary attachment laban sa 16 na ari-arian ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ang writ of preliminary attachment na hiniling ng prosekusyon ay para mailagay sa kustodiya ng korte ang mga asset ni Ko. Umaharap si Ko sa graft charges dahil sa umunay substandard na flood control project sa Oriental Mindoro. Inakusahan ni Iranian President Masoud Pezeshkian ng Amerika na ginagawaan nila silang kaaway ng mga bansa sa gitnang silangan. Ayon sa Iranian leader, binibigyan ng ibang pakahulugan ng Amerika sa kanilang pahayag para magkalamat ang pagkakaibigan ng Iran sa iba pang Islamic nations. Samantala, inakusahan rin ng Iran ang US-Israel alliance ng war crimes at genocide dahil sa pag-atake nito sa kanilang oil depot na nagdudulot ngayon ng polusyon sa kanilang bansa. Ito ang balita ni James Hilario. گفتگوهایی که ما دیروز داشتیم گویا تصوراتی رو که دشمن ازش برداشت کرده تصورات خامی بوده. دشمن دلش میخواد ما و کشورهای اسلامی در جنگ باشیم، اختلاف بین ما و کشورها ایجاد بکنه. بارها و بارها گفتیم و نیت و هدف مقام معظم رهبری این بوده ما با کشورهای همسایه خودمون برادریم. Inakusahan ng Iran ang Estados Unidos na naghahasik ng hindi pagkakaunawaan sa mga bansa sa gitnang silangan. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Iranian President Masoud Pezeshkian ang mga pahayag ng Amerika ay taliwas sa kanilang layunin ng pakikipagkaibigan sa iba pang Islamic states sa Middle East.
Anya, napipilitan lamang silang tumugon sa udyok ng kalaban na sila ay gumanti ng pag-atake. At kung gaano kalakas ang pag-atake sa kanila ay gayon din ang lakas ng puwersang igaganti nila. باید ارتباطاتمون خوب باشه اما اتفاقی که داره رخ میده اینه که از هر کشوری بخوان به خاک ما حمله کنن و تجاوز کنن طبیعتا ما مجبوریم جواب اونها رو بدیم و این چیزی رو که میخوایم جوابشون رو بدیم معنیش این نیست که ما با اون کشور دعوا داریم معنیش این نیست که ما خدای نکرده میخوایم مردم اونجا رو ناراحت بکنیم بالاجبار چون به ما حمله کردن مجبوریم جوابشون رو بدیم و هر مقدار این فشاری که اینا وارد میکنن بیشتر باشه قدرت برخورد ما طبیعتاً بیشتر خواهد. Samantala, tinawag na isang uri ng chemical warfare ng Iran ang ginawang pag-atake ng US at Israel sa kanilang fuel storage. Ayon kay Ismaili Bakai, ang tagapagsalita ng Ministry of Foreign Affairs ng Iran Islamic Republic, ang pag-target sa kanilang fuel depot ay nagresulta sa emissions ng hazardous materials at toxic gas. Makapagdudulot anya ito ng polusyon sa hangin na makalalason sa mga sibilyan at makasisira sa kalikasan. Ayon sa opisyal, ito ay nangangahulugan ng isang uri ng war crime, crimes against humanity at genocide laban sa kanilang mga mamamayan. Nitong weekend, inatake ng Amerika ang Sharan Fuel Depot sa northern outskirts ng Tehran kung saan nakaimbak ang gasoline at military fuel na ginagamit ng Iran para sa domestic distribution. James Hilario, UNTV News and Rescue Deals. Ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kumpiyansa ang US government na mahina na ang puwersa ng Iran Revolutionary Guards na malapit na nilang mapasuko ang mga tropa ng Iran Islamic Revolutionary Guards. Samantala, nakauwi na ang mga labi ng US servicemen na kamakailan ay nasawi sa labanan sa gitnang silangan. Ito ang balita ni Noel Poliarco. We also honor 6 American heroes who made the ultimate sacrifice while supporting Operation Epic Fury. Their fearless service will never be forgotten. Nasa ikasyam na araw na ngayon ang US-Israel versus Iran war at umabot na sa 7 US servicemen ang nasawi. Nitong weekend, pinangunahan ni US President Donald Trump ang dignified transfer at homecoming ng mga nasawing sundalo. Kabilang sa mga ito ang isang US Army Reservist of Filipino descent na si Chief Warrant Officer 3 Robert Marzan mula sa Sacramento, California. Ang dignified transfer, isang ritual ng pagsundo at pag-uwi sa mga labi ng US servicemen na nasawi sa laban. Ang isa sa pinakamahalaga, ngunit pinakamalungkot na tungkulin ng US President bilang siya ang Commander-in-Chief. We will avenge them by destroying every missile, every ship, and every last trace of the regime that dared to strike our forces. Nanindigan si United States Secretary of War Pete Hegseth na hindi kailangang sabihin sa publiko ang bawat galaw ng US government kaugnay ng operasyon laban sa Iran. Ito ang tugon ni Hegseth nang tanungin kung mayroon na bang tropa ng militar sa mismong mga teritoryo ng Iran o covert troops. Kasunod dito ng una-unang pahayag ng Iran Revolutionary Guards na kaya na nilang tumagal kahit pa isang full-scale war dahil malaki pa ang kanilang arsenal ng ballistic missiles. Kumpiyansa si Hegseth na hindi na magtatagal at wala nang magagawa ang Iran kundi ang sumuko at hindi hahayaan ng US na makamit nito ang ambisyon lalo na ang paggawa ng nuclear weapons. Ang totoo, aniya, malaki na ang nabawa sa puwersa ng Iran lalo na ang kanilang naval capability sa sunod-sunod na pagpapalubog sa kanilang mga barko nitong weekend, bagay na kinukumpirma ni US Ambassador to the United Nations Mike Waltz. Noel Poliarco, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naghain ng reklamo ang bansang Iran sa United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization o UNESCO dahil sa pagkakasira ng Golestan Palace sa Central Tehran. Ang makasaysayang lugar na ito ay bahagi ng Grand Bazaar na dating royal complex ng Kahar Dynasty. Ang Golestan Palace ay isa sa pinakamatandang istruktura sa Central Tehran na naitayo noon pang 1404. Nasira ng missile debris ang kisame ng palasyo na nagawa pa noong 18th century.
Tugon naman ng UNESCO, nakikipag-ugnayan na sila sa lahat ng panig sa nangyayaring gulo sa Middle East na protektahan ang mga makasaysayang istruktura o World Heritage Sites sa Gulf region. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Perth, Australia, ako si Marvy Delphine. Magandang gabi. Sa Baguio City, 8 ang nasugatan kabilang ang isang batang 3 taong gulang nang mag-aberya ang fireworks display sa pagsasara ng Panagbanga Festival kagabi. Ito ang balita ni Grace Doctolero. Yeah, it's a firecracker incident, kaya nga inimbestigahan ng ating kapulisan. Nagkaaberya sa tradisyonal na fireworks display na nagsisilbing finale ng Panagbanga Festival sa Burnham Park sa Baguio City kagabi. Batay sa paunang investigasyon, isang paputok ang naligaw ng bagsak at tumama sa styrofoam matting at nang pumutok ito, nagdulot ng first at second degree burns sa ilang manonood. 5 babae at 3 lalaki ang sugatan sa insidente, kabilang ang isang 3 taong gulang na bata. Karamihan ay mga turista mula sa Dagupan City at ibang bahagi ng Pangasinan. Habang kasagsagan ng fireworks display is allegedly bumagsak yung isang firecracker sa may grupo ng isang family doon at doon nga sumabog, which injured 8 sa mga tao. Actually 7 doon yung magkakapamilya at isang Baguio. Sa cellphone video nakuha ng isa sa mga biktima, kitang pagsabog ng paputok malapit sa kinatatayuan ng grupo. Dinalang mga nasugatan sa Baguio General Hospital and Medical Center at St. Louis University Hospital para sa agarang gamutan. Isa sa mga biktima ang na-admit at inaasang sasailalim sa minor surgical procedure ayon sa mga autoridad. Nakapagtala rin ng pinsala ang isang 47 anyos na residente ng Baguio na nasa likod ng grupo habang nagre-record ng fireworks display matapos masugatan sa balikat. Nangako naman umano ang fireworks display operator ang pagpapagamot ng mga nasugatan sa insidente. Nagkakandak pa rin kami ng investigation as to what caused the explosion, kung may negligence ba on the part of the operator ng paputok or nasa paputok mismo. So ongoing pa rin yung investigation. Samantalang naglabas ng pahayag ang Baguio Flower Festival Foundation Incorporated na nagsabing mahigpit nilang minomonitor ang sitwasyon at sumusuporta sa sinasagawang investigasyon upang matukoy ang sanhi ng aberya. Dagdag ng organisasyon, re-reviewin din ang mga safety protocols upang masiguro ang kaligtasan ng mga manonood sa mga susunod na pagdiriwang ng Panagbanga Festival. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakaranas ng pagbaha ang ilang lugar sa Bislig City, Surigao del Sur matapos ang patuloy na pag-ulan. Ayon sa City Disaster Risk Reduction and Management Office, kabilang sa mga naapektuhang lugar ay ang Barangay Santa Cruz at Barangay Coleto, Barangay Lawigan, Barangay Maharlika, Barangay San Fernando, Barangay San Roque. Naitala ang pagtaas ng level ng tubig sa ilang bahay at mga kalsada dahil sa sama ng panahon. Patuloy namang minomonitor ng pamahalang lungsod ang lagay ng panahon at antas ng tubig para sa kaligtasan ng mga residente. Magbibigay ng libreng gasolina ang Iloilo City Government bilang tugon sa mga driver ng public utility vehicles sa lungsod. Hanggang 1,500 pesos kada buwan ang pwedeng makuhang ayuda ng mga ito sa pamamagitan ng fuel subsidy coupons. Ito ang balita nila Lane Moreno. Hindi na kami maka-finansya. Mayaw lang ang makabakal ka sa bugas eh. Kung sikado tayo, so tama makamahal ang tutong. Artila naman, mahal ka. Maganda sa iruto ko. Hindi na makakajit. Mas mayo mo para makabulit-bulit mo sa amin. Para malalawas mo.
Ramdam na ng mga tsoper sa Iloilo City ang pagliit ng kanilang kita sa pamamasada dahil sa pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Daing nila, bawas na ang naipakakarga nilang krudo o gasolina at pati ng naiuwi nilang kita. Ang Iloilo City Government naghahanap na ng mga gasoline stations na magiging fuel service provider para sa pamamahagi ng libreng gasolina para sa mga tsoper. 3 milyong piso ang inilaang pondo para sa fuel subsidy ng 1,700 public utility vehicle o PUV drivers sa lungsod. Kukunin ito mula sa Fund for Atipan Center. Ang libreng gasolina ay pamamahagi naman sa pamagitan ng mga kupon na papalitan ng mga drivers sa mga accredited gasoline stations. Unang mabibigyan ng mga driver ng jeep at isusunod ang mga tricycle at taxi driver. Kada drivers kag operators makabaton sang 1,500 worth sang petroleum products kada bulan sa through sa ilang kooperatiba. And aside sa aton nga 1,700 ka registered jeepney drivers, gina-target man nga iga-expand ini kag i-include ang aton nga mga tricycle and taxi drivers sa sini nga fuel subsidy program. For our tricycle drivers, gina-consider nga magahatag sang around 500 ka mga 500 subsidy sa may-ara sang legit nga franchise. Para makakuha ng ayuda, dapat may valid driver's license, miyembro ng kooperatiba, residente ng Iloilo City at dapat may ruta sa lungsod. Ang mga operator naman ay dapat may Certificate of Public Convenience o prangkisa. Dapat kasama din sila sa validated na listahan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Ayon sa City Government, kada buwan ang ayuda at ititigil ito kung mayroon ng tulong mula sa national government. Ang mga fuel coupons naman ay valid hanggang sa katapusan ng taon. Lelaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nagsimula na magpatupad ang ilang tanggapan ng pamahalaan ng 4-day work week. Ang Cebu City Government naman ay mag-oobserba muna kung magiging epektibo ito. Gayunman, ilang hakbang naman ang ipatutupad sa lungsod para makatipid sa konsumo ng langis. Ito ang balita ni Gladys Suwabi. O yun kayo kay maka-save ka sa imong pliti, pagkaon, o niya, ang imong adlaw murag na maximize. Uyo na lang ma'am, kay mas napakay oras yung pamilya niya, makatipid-tipid ka sa gastoon. Makakatipid at magkakaroon ng oras sa pamilya. Ito ang pananaw ng ilang Cebuano sa pagpapatupad ng 4-day work week. Pero sa Cebu City, hindi pa tiyak kung ipatutupad sa lungsod ang nasabing scheme bilang hakbang sa pagtitipid ng gastos sa krudo. Sa pagkakaroon from now until Friday, dili una tamog patuman niya na. I was able to talk to some of the chamber members. Daghan nila nga murag dili sila kay ganahan nga mag for data. We cannot decide right now kung unsa gyud himon sa City of Cebu, but we are actually monitoring sa uban nga mga probinsya or uban nga lugar like dito sa Manila kung unsay epekto sa 4-day nga kanang work. Ayon kay Cebu City Mayor Nestor Archival, nakausap na niya ang ilang department heads at meron silang mga suhestyon kaugnay nito. Ngunit habang wala pang desisyon, titingnan muna ng LGU ang maaaring epekto ng 4-day work week sa iba pang opisinang nagpatupad na nito. Kung ipatutupad man ang 4-day work week sa lungsod, may ilang opisina na magpapatuloy pa ring magbigay ng serbisyo tuwing Biyernes upang masiguro na hindi maaapektuhan ang mga transaksyon sa publiko. Sa pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo, may ilang hakbang na ipatutupad ang lungsod para makatipid sa gastos. Kabilang narito ang pagtitipid ng kuryente. Magkakaroon ng takdang oras ng pagpatay ng mga aircon sa City Hall. Upang makatipid naman sa gastos sa gasolina, pinapayuhan ang bawat kawani na planuhing maigi ang mga opisyal na biyahe.
Sa pagkakaroon lang akong gihangyo ang mga tanang departments, no, nga pag possible gamiton ang mga sakyanan nga dili gyud nga kanang para lang makagamit. So it should be nga magamit nga efficiently. Kung naay adtuon, at least planuhon gyud ang pag-adto. Samantala, muling bubuhayin ng Cebu City LGU ang task force na tututok sa pagmamonitor ng mga presyo ng bilihin upang maiwasan ang overpricing sa mga pamilihan at mapangalagaan ang kapakanan ng mga consumer. Gladys Tuabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Alam niyo po ba na ang Pilipinas ay may humigit kumulang lang na 60 days na oil supply na magagamit natin sa buong bansa? Ano kayang mangyayari kung matigil ang imports at maubos ang supply? Halos kalahati ng oil reserves ng mundo ay nasa Middle East, Saudi Arabia, Iraq, Kuwait at Iran. At karamihan ng langis na ito ay dumadaan sa isang makitid na dagat, sa Strait of Hormuz. Halos 20% ng global oil supply ang dumadaan dito. Kapag may digmaan o tensyon sa rehiyong ito, nagkakaroon ng takot na maputol ang supply. Sa oil market, hindi lang actual shortage ang nagpapataas ng presyo. Kahit takot lang sa posibleng shortage, tumataas na agad ang presyo ng langis. Kapag may balita ng digmaan sa Iran o tensyon sa Middle East, nagiging volatile ang global oil market. At kapag tumaas ang presyo ng crude oil, sumusunod ang presyo ng gasolina at diesel. Ang Pilipinas ay malaki ang dependence sa imported oil. Ayon sa energy data, ang bansa ay kumukonsumo ng halos 500,000 barrels ng langis kada araw. At karamihan nito ay imported mula sa ibang bansa. Kaya kapag may problema sa global oil supply, direkta itong nararamdaman. Ang resulta, mas mahal na gasolina, mas mahal na pamasahe, mas mahal na pagkain, mas mataas na inflation. May isa pang mahalagang detalye. Batay sa data ng Department of Energy Inventory Reports, ang combined stock ng crude oil at petroleum products sa bansa ay umaabot lamang sa humigit kumulang 60 araw na supply. Ibig sabihin, kung maputol ang import ng langis, may limitadong panahon lang bago maubos ang supply. Hindi ibig sabihin agad na mawawalan ng gasolina, pero kritikal ang bawat araw kapag may global disruption. May isang bagay na madalas hindi na pag-uusapan. May natural gas resources ang Pilipinas. Halimbawa, ang Malampaya gas field sa Palawan na matagal nang nagbibigay ng fuel sa ilang power plant sa Luzon. Natural gas ay mas malinis kaysa oil at pwedeng maging transition fuel habang lumilipat sa renewable energy. Kung palalakasin ang paggamit ng natural gas at iba pang local energy sources, mababawasan ang dependence sa imported oil, magiging mas stable ang energy supply, mas protektado ang ekonomiya kapag may global crisis. Sa madaling salita, energy security ay national security. Habang may oras pa, handa na ba ang Pilipinas para palakasin ang ating energy sources? Dahil ang tunay na kapangyarihan ngayon ng isang bansa ay hindi nasusukat sa armas, kundi sa kanilang enerhiya. Sana may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamon ng kaunawaan. Narito po ang ating mga naging kausing ngayong araw ng Lunes. Salamat po at shout out kina Ramon Sagadraca, Eufrasia Ampelocchio at Marilyn Cruz. Gayon din kay Marites Nishida, JP Rivera at Carlito Balmaceda. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa aklat ng Kawikaan 19:21 na nagsasabi, may maraming katha sa puso ng tao, ngunit ang payo ng Panginoon ay siyang tatayo.
At yan na naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.